Welcome to Donmar TV News Channel. Pangulong Rodrigo Duterte dadalo naman sa APEC Leaders Summit simula ngayong araw sa pamamagitan niya ng video conferencing. Simula ngayong araw, si Pangulong Rodrigo Duterte ay dadalo sa 2021 Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting at ito ay magtatapos hanggang bukas Nobyembre 12 at ito sa pamamagitan ng video conference. Si Pangulong Duterte ay dadalo kasama ang APEC counterparts sa 28th AELM o yung APEC Economic Leaders Meeting sa isang high-level discussion na pamunuan ng New Zealand na siyang host at chairman ng APEC Economics ngayon. At dito ay pag-usapan kung paano yung mga APEC economies o mga bansang kasapi ng APEC ay makapagtulungan para sa recovery mula sa COVID-19 at isulong yung inclusive, sustainable at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Si Pangulong Duterte rin ay inaasahan na makikipag-participate o dadalo sa APEC Business Advisory Council o ABAC Dialogue kasama na yung mga APEC economic leaders ngayong araw. So hindi pa naman sinasabi kung anong oras ngayon at para isulong naman yung posisyon ng Pilipinas sa pagtugon sa problema pa rin, lalo na dito sa mga pabago-bagong sitwasyon dahil sa pandemic at climate change. At inaasahan na isusulong ng mga leaders ang 20-year plan para maipatupad ang Putrajaya Vision for APEC 2042. At itong mga pinag-usapan natin na APEC ay kinabibilangan ng 21 member economies gaya ng Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, People's Republic of China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, ang Pilipinas, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand at ang Estados Unidos at ang Vietnam. Kaya tinatawag na member economies dahil ang pag-usapan lamang dito, Bombo Elmar, Bombo Ever ay purely economy at walang politika o kaya ay security. Samantala pa, kapwa naman kinumpirma ni na Senator Bongo at opisina ni Senator Manny Pacquiao na nakipagpulong nga ito nakalipas na gabi ang fighting senator kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala, naging matindi ang bangayan at patutsadahan ni na Manny Pacquiao at Duterte kamakailan lamang. Nadagdag rito na sa agawan sa PDP laban. Ayon pa sa opisina ni Senator Bongo, wala umanong politika sa pagpupulong, kundi kamustahan at renewal ng pagkakaibigan. Ang panig din umano ni Manny Pacquiao ang humiling ng meeting. Si Senator Pacquiao na isa ring presidential aspirant ang naglabas ng larawan at sinabing kabilang sa napag-usapan nila ng Pangulo ay ang issue pahinggil sa Mindanao Development. Bago pa rito ay naghamon si Senator Manny Pacquiao sa mga katunggali sa pagkapresidente na magsagawa sila ng Ayuda Challenge para naman daw makinabang ang mga mahirap na mga kababayan sa ibibigay na pera na tulong o iba pa. Naniniwala naman si Senator Panfilo Ping Lacson na panahon na para ipaubaya sa mga local government units ang pagbili ng mga supplies at implementasyon ng kanilang mga proyekto. Sa harap na rin umano ito ng questionable procurement decisions ng mga national agencies gaya na lamang na nangyaring paglilipat ng Department of Health ng nasa 42 billion pesos sa Department of Budget and Management's Procurement Service o PSDBM. Inihayag ni Lacson na dahil sa nasabing gawain, napapayagan ang mga questionable kumpanya gaya na lamang na Pharmaly Pharmaceutical Corporation na makakuha ng multi-billion peso contracts sa kabila ng kakulangan ng kwalifikasyon. Wala namang panibagong pag-iikot sa mga lalawigan si Lacson kasama na rin ang kanyang vice presidential candidate na si Senate President Tito Soto III ngayong linggo at tutok daw ito muna sa pagbusisi sa 2022 proposed national budget. Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Manny Pacquiao nagkita sa Malacanang, Mindanao Development na pag-usapan raw sa naturang pagpupulong. Partner Mike ang nakagugulat at ang larawan na unang lumabas sa SMNI News ay yung naging meeting ng nina Pangulong Digong at ni Senador Manny Pacquiao. Kasama doon si Congressman Eric Pineda ng One Pacman at si Senador Bongo. Noong nakarang araw nangyari ang pagpupulong at Tuesday. Nagkabatian daw partner Maganda. Actually, development yan. Pero yan ay pumabor sa Malacanang. Medyo negative yan kay Pacquiao kasi si Pacquiao yung akusado, nag-aakusa ng graft in corruption, hindi naman niya napatunayan. So tapos siya pa yung lumapit ngayon. Gumawa ng paraang makausap ng Pangulo. So okay yan, reconciliation. Total, wala naman siyang ebidensyang na ilabas sa bayan na di umano may corruption. So wala namang masama yan sa side ng Pangulo na tanggapin yung pakikipag-usap. At yan ang maganda. Pareho naman silang taga Mindanao, matagal lang magkaibigan. So okay lang yan. Ang issue rito tungkol dun sa alleged corruption, wala na siguro sasabihin si Pacquiao. Hindi na siya pwede magsalita against graft and corruption dahil nagsalita siya, hindi niya napatunayan, tapos nakipag-reconciliation, so wala na yon.
magkaibigan na ulit sila. Maganda yan. Yan naman talaga ang buhay politika. Sabi ko nga sa inyo ng araw pa, walang panghabang panahong magkaaway, walang paghabang panahong magkakampi sa politika. At good development ito sa mga taga Mindanao at sa buong bansa, lalo tigit, partner. Ibig sabihin ba nito ay wala na ring paksyon sa ruling party PDP Laban? May nakapending na petisyon, partner Mike. At si Pacquiao ang nanguna kasama si Senador Coco Pimentel doon sa kabilang kampo. Kaya hati ngayon ang ruling party PDP Laban. Well, ibang issue yun, partner. Unang-una, may usapin na yan sa before Commission on Election. So, ang COMELEC lang ang pwedeng mag-resolve dyan. Pero yung nag-uusap sila, magandang indikasyon yan. Hindi naman ganong kadali yan na nag-file ng petition sa COMELEC tapos mag-uusap sa Malacanang. Ano naman nito? Hindi naman tayo kangaroo government o kangaroo kung ano man. May proseso eh. So, yung nasa COMELEC, ipabahayaan natin, ang COMELEC ang mag-resolve. Then, itong usapang ito, palagay ko, ito reconciliation doon sa kailang pagkakahiwalay dahil nga sa merong akusasyong korupsyon. Iba yung korupsyon kaysa political party. Hopefully, maayos din nila yon, pero hindi Malacanang mag-aayos niyan. Ang COMELEC, kung anong desisyon ng COMELEC, then sa kanila implement kung sino ang karapat-dapat na kilalanin bilang mga haligi ng PDP Laban. Although, nandiyan na si Pangulong Duterte as chairman, partner. Walang ginawang masama ang Pangulo, partner. Pero nang magsalita ng masama laban si Pacquiao, laban sa mga programa ng administrasyon, abay pumalag ang siyempre mga kalyado kasi partner, kasama sila sa PDP Laban at tirahin mo naman yung chairman mo, di ba, sa partido. Imbis na suportahan mo at ipagtanggol mo laban sa mga detractors at mga kritiko at mga kalaban niya, ikaw pa mismo yung pumuna at nagpasa rin ng iba't ibang mga issue, partner, lalo na yung sinabi mo nga kanina na mas lumala pa raw ayon kay Pacquiao yung issue ng korupsyon sa ilalim ng Duterte administration. Wala na yan. Ngayon, malinaw na yan political statement lang. Hindi talaga, wala siyang ebidensya dyan. Kasi nga, kaya pinupuri ko dyan si Pangulong Duterte kasi sa kabila ng batikos ni Pacman sa kanya, ni Pacquiao, ngayon, binigyan niya ng pagkakataong mag-usap sila dahil sabi ni Senador Bongo, kampo ni Pacquiao ang nag-request. Di tama yung ginawa ng Pangulo. Tinanggap. Dahil siya ang presidente ng bansa. So, ayaw din na niya ng mga maraming away. So, yan, nag-usap na sila. Okay na yan. Yung isa ng korupsyon, tapos na kay Pacquiao yan. Hindi niya napatunayan, nakipag-usap siya, wala na. Ngayon, kung alangan naman magsalita pa siya ng anti-corruption, nag-usap na sila, parang anong klase ito, lukuhan? So, yung issue ng politika, ibang issue yan. Pero yung tungkol sa ibang issue ay palagay ko na-resolve na yan. At magandang development po ito sa side ng mga ating politiko dahil at least nag-uusap sila doon sa nangyaring yan. Biglaan yan. Biglang nangyari. Walang announcement before. Biglang nung mangyari na ang meeting, sakalan lumabas. May picture pa. So, ibig sabihin, totoo talaga ang nangyari. Ayon kay Congressman Eric Pineda, yung kabilang dun sa meeting, a discussion was focused, partner Mike, sa mga paksa na may kaugnayan sa mga concern ng mga kababayan natin sa Mindanao, lalo na yun sa infrastructure at sa power industry, sa kuryente. Lalo na partner daw na Pangulong Digong at si Pacquiao ay parehong taga Mindanao. Tinanong ko pa kung mga politika bang napag-usapan, di na nag-reply si Kong Pineda. Kaya yung mga napag-usapan nila, partner Mike. Okay, para lang sa background ng iba, si Congressman Pineda, yan po ang dating business manager ni Pacquiao sa boxing. At iba pang business dito. Yan ang business. Ngayon, nagpolitika, naging congressman, hindi ko alam kung siya pa rin o baka naghiwalay na sa business, pero magkaibigan pa rin. Dating business manager yan, kaya yan kasama dyan. Malapit yan kay original yan. Actually, kung yan si Congressman Pineda hindi nag-congressman at nanatiling laging kasama ni Pacquiao, baka hindi si Pacquiao nagkaganito. Ang daming problema ni Pacquiao dahil ang dami niya mga tauhang umalis sa kanya, nagsisiraan pa sila. Nakita mo na yung Chavit Singson, tapos yung isang party list na tumatakbo ngayon. Di ba nag-away-away sila? Kasi wala na si Pineda sa loob ng mga panahon yan dahil nag-concentrate sa Congress as congressman. So, yan ang original na kasama kasi. Habang nag-uumpisa pa lang si Pacquiao, yun si Congressman Pineda. Kaya kasama doon sa meeting. Malapit talaga sa kanya yan. Pero ngayon, partner, parang hindi matulog ang pangalan ni Pacquiao sa mga survey. Lagi siyang nasa dulo di ba? Actually, pasintabi na senador, malagay ko dapat mag-withdraw na. Wala talaga. Wala. Yung mga tao niya yung mga tao niyang volunteer, umalis na sa kanya Nasa kabilang partido na Iniwanan na siya. Iniwanan siya ng meron pa nga mga business group na dapat magpipinans sa kanya Umalis na rin. Malagay ko para huwag na siyang pabola kay Lito Atienza. Binobola yata si Lito Atienza. Mananalo tayo. Landslide tayo. Ano yung bangungot? Ano magiging landslide?
kaya lang naman kayo dinudumog, namimigay ng pera. Subukan nyo magpunta sa isang lugar, wala kayong dalang pera. Tingnan natin kung dudumugin kayo. Kaya kayo dinudumog kasi maraming pera kayong binibigay. Malaking bagay 1,000 sa isang mahirap na tao. Pero isasabihin nyo, yan ang basihan para landslide ng panalo. Huwag naman yung gawin tangang Pilipino. Matatalino po ang mga botanteng Pilipino. Di ba, partner? Yes. Oh, so wala nang patutunguhan, partner, at pagsasayang lang ng pera kung ipapapatuloy niya, parang gano'n ang sa pandahan mo. Hindi, ayaw kong sabihin magsayang ng pera kasi sarili niya yan. Pera niya, bahala siya sa buhay niya. Anong gagawin niya sa pera niya? Ang sinasabi ko, sayang ang panahon kasi kulang siya. Hindi pa talaga siya maging presidente. Hindi siya mananalo. Siguro, kaya nga sabi ko, sumama na lang. Kung ayaw, kung gusto niya sumama, total, nag-usap na sila ng presidente, edi mag-reconciliation na rin sila doon sa political party. Magsama-sama sila sa PDP laban, makakatulong. O kung ayaw niya sa PDP laban dahil may usaping political dyan, o di magpunta ka sa oposisyon at tumulong ka sa oposisyon, gano'n lang. Pero malabo na yan kasi magkaibigan na ulit sila ng Pangulo. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng national reconciliation sa kanila sa iso ng politika. Hindi lang ho yung personalan. So maganda yan. Pero yung itutuloy yung laban, pagkatapos ganito, lumalabas yung mga balitang baka si Sara ay tumakbong presidente, saan ka pupulutin Pacquiao pag si Sara ay tumakbo? Ala, di ba? So, mag-support na lang palagay ko. Pero anyway, hindi ko pinangunahan siya. Bahala siya. Pera niya yan. Kahit ubusin niya, kahit ibenta niya, napakarami niyang property para sa politika, buhay niya yun. Bahala siya. Pero yung panalo, malabo. Nauna kasing sinabi, di ba, partner, na-interview natin si Mayor Chavit, ang bigat ng mga sinabi niya. At sinabi niya, di ba, na nung nakapanayam natin si Mayor, sabi niya, pag tapos ng eleksyon, pag di manalo, talagang maghihirap si Pacquiao at kawawa ang kanyang pamilya. At mali daw, partner, yung advice ng mga tao nakapaligid sa kanya. Kaya sulsul daw ng sulsul at si Senador Pacquiao naman ay tanggap lang ng tanggap ng sulsul at naniniwala sa mga advisor. Baga nagkaroon ka ng pagkakataon, partner, ang kausapin mo ng masinsinan si Pineda, maraming alam yan. Tanong mo sa kanya kung bakit nagkayari yan. Alam ni Pineda ang lahat ng yan. Kasi yan nga ang business manager. Kaya nga lang, hindi siya pwedeng maging business manager pa kaya kasi nasa privado, nasa gobyerno na siya, bawal yun, conflict of interest. Kaya siya malis at congressman ngayon, full-time yung congressman eh. Yan maraming alam si Pineda, yan ang manager eh. Kawawa si Manny. May balita nga, ewan ko kung chismis yun, may mga balita nga sa showbiz business na nagbebenta na ng property sa Amerika. So wala namang si Pacquiao na denial. Hindi ko rin alam kung totoo yun. Pero lumalabas sa social media ng mga taga-showbiz, alam mo naman, showbiz din ang dating ni Pacquiao, na di umano ibinebenta na yung property sa LA. O bakit nagbebenta? Kare-retiro lang, bakit kulang ng pera? So hindi ko alam kung bakit. Pero hindi naman siya nag-deny na nagbebenta. Hindi rin siya nag-confirm na yan ibinebenta. So may ganoon ng balita. Ibig sabihin, talagang sarili niyang pera ginagastos. Katulad na sinabi ko kanina, merong grupo na gusto magpinansa kanya. Pero umatras, partner. Kung anong dahilan, bahala na sila. Basta umatras, hindi natuloy. Tapos yung kanyang malaking headquarters sa Makati at mga volunteer na para sa kanya, wala na rin sa kanya ngayon. Nasa kabilang partido na. Lumipat na. So hindi lang, malaking problema. Malaking problema ni Manny. Pero buhay niya yan, sige. Bahala siya, partner. Malayo pang eleksyon, padaos-dos na, partner. Parang ganun. Ang traction ng kanyang magiging kampanya sa politika. Alam mo naman, di ba? Patay ang ikot niya at panay pamumudbud na niyang ayuda. Personal na pa siya. Nag-aabot ng pera sa mga kababayan. Pagka hindi naman niya pwedeng gawin yan hanggang February. Pagdating ng February, bawal yan. Pag hindi, disqualified siya. Kasi vote buying na yan. Kahit nasabihin pa niya, hindi ito vote buying, trabaho ko itong mamigay ng pera ng 2,002 pa. Ay noon, hanggang ngayon pwede. Pero pag eleksyon, sasailalim ka sa election law. Hindi pwedeng namimigay ka ng pera, ugali mo yan, diskarte mo yan. Ano? Hindi naman pwedeng basihan yun. Walang provision sa batas na marami kang pera, pwede kang mamigay anytime at kahit kailan. Hindi ganon. Pag tumakbo ka, nag-file ka, nag-apply ka sa COMELEC na gusto mong maging elected official, sakop ka ng vote buying law. Sakop ka ng batas, susunod ka sa batas. Hindi pwede yung namimigay na ako dati, walang bawal dito. Huwag ka nang tumakbo kung hindi mo alam yung batas. Huwag ka na rin tumakbo kung hindi ka magpapas sa ilalim ng ating mga batas kasi meron tayong batas. Respeto sa law, importante yung partner. Pero partner, meron ba siyang isang term, di ba? Pwede ba siya mag-re-elect? Pwede. Senador? Hindi pa huli ang lahat. Bagay ka tumakbo. Pwede tumakbo. Ewan ko lang kung sinong pwede niyang isubstitute kasi tapos na yung filing. Pero bang kakampi siya sa kanyang partido na tumakbong senador, pwede niyang isubstitute? Kasi sabi ng COMELEC kahapon, ngayon, tapusin na ninyo, panahon na para isubstitute. Huwag na natin hintayin yung deadline. Totoo naman. Pwede ngayong araw na ito, tapusin na hanggang bukas. Kasi makalawa, Sabado na. Actually, nagbigay ang COMELEC ng pagkakataon hanggang Sabado. Kahit Sabado,
Sabado walang pasok sila pero ginawa ng paraan ng COMELEC na kahit Sabado pwede mag-substitute. Kasi ayaw na nga nila nang abutin pa ng next week. Gusto nila itong week na ito matapos na dahil marami silang trabaho. Aayusin ng COMELEC ang mga dokumento. Nakita mo naman, di ba partner? Nagbawas na nga ng mga kandidatong presidente. 82 presidential candidate. Tinanggal na. Mga talunang kandidato ro yan. Minsan candidate. 82 partner. Unang salbo ng COMELEC. Tanggal kaagad 82. So, kailangan linisin na partner ang listahan.